Hi guys, makalipas ang 3 taon ay nagbabalik ang Traslasyon 2024. Isa po itong panata ng milyon-milyong deboto na si Juan Pasang Cruz sa loob at sa labas ng Metro Manila. Tinatayang aabot sa mahigit 1 milyong deboto ang dadalo sa Traslasyon 2024, kaya naglabas ang pamunuan ng Quiapo Church ng mga reminder sa mga dadalo sa prosesyon o tinatawag na traslasyon na hindi po kayo makakakyat o makakasampa ng andas. Maaari nilang ibigay ang inyong mga panyolito o panyo sa mga ihos at sila po ang magpapahid sa imahe ni mahal na Poong Nazareno at ibibigay po sa inyo. Sa mga nagdaang traslasyon pwedeng umakyat o sumampa sa paanan ni Poong Nazareno, pero ngayon po mahigpit po itong ipagbabawal para po hindi magkaroon ng pagkakasakitan ng mga namamanata sa Traslasyon 2024. Grabe talaga yung mga namamanata dito, makahawak lang sa andas, makahawak sa lubid, talagang makipaggita, ipipilit ang sarili makalapit kay Poong Nazareno. Pero ngayon pong taon na to, sinasabi, pinagbabawal po yan, lalo na yung sa mga magsasama ng bata, yung mga may senior citizen na comorbid, mag-abang na lang po kayo sa mga rutang dadaanan. At sinasabi din ng mga pamunuan ng Quiapo Church po ay magkakaroon po ng no-fly zone sa kaban ng Quezon Boulevard, Burayta, Recto, at sa mga dadaanan ng prosesyon. Ganun din po, magkakaroon din po ng signal jamming, kaya ang sabi nila, huwag na raw po kayo magdala ng mga cellphone dahil hindi nyo magagamit ang inyong mga mobile phone o cellphone dahil nga magkakaroon ng signal jamming. At naghahanda na rin ang mga pulisan. Megit daw 13,000 pulis ang magbabantay sa Traslasyon 2024. Grabe talaga yung mga namamanata rito. Kasi nga, sabi nila, 3 taong nawala, kaya masyado sila agresibo. Kaya ang paghahanda ng simbahang Katoliko ay gaya-galo na lang, lalo na ang Quiapo Church. Ano naman ang traslasyon, grabe talaga yung mga namamanata rito. Puro pa sila nakapak, tapos naka-uniforme ng may imahe ni itim na Poong Nazareno. Ganun talaga siguro ang panata, lalo ng mga kairingan na hinihiling nila dito magkakaroon daw ng katuparan, lalo na dun sa mga usaping pinansyal, usaping pag-ibig, at mga sakit nararamdaman ng kanilang magulang o sa kanilang sarili, kaya sila dumadalo sa traslasyon at magkakaroon pa nga ng pahalik sa Quirino Grandstand bago magkaroon ng traslasyon. Isa itong kasing panata ng mga maraming Pilipino tulad ni Juan Pasang Cruz na taon-taon talaga nagpupunta sa traslasyon, pero nga sa nakalimas na 3 taon gawa nga ng pandemya, ito po ay natigil, kaya ngayon po ay masyadong nasasabik ang mga namamanata rito. Ngayon po ay nag-uumpisa ng mga kanya-kanyang prosesyon ng imahe ni Poong Itim Nazareno sa mga nanggagaling pa sa mga kabi-kabilang LGU na dumadalo sa simbahan ng Quiapo para ipabasbas ang kanilang imahe. Maliban po ito sa darating na January 9, yung talagang aktual na pagkakaroon ng prosesyon na tinatawag na traslasyon ay kabi-kabila talaga ang parada rito sa bisinidad ng Quiapo. Kaya meron pa tayong 4 na araw sa paghahanda ng mga taong namumuno rito, lalo na yung mga pare sa Quiapo Church para magkaroon ng mapayapang paglalakbay gawa nga ng prosesyon na tinatawag na traslasyon at hindi magkasakitan ng mga namamanata rito. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na magmamatsak sa gaganapan na mangyayari sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Poong Nazareno sa January 9.